Niyapos ang batok ng lalaki at hinila palapit sa mukha nito. Mahinang ungol ni Maylin. Isang tunog ng sirena ng mga paparating na sasakyan ng mga parak. Natigil ang halikan ni Simon at Maylin. Sinalubong sila ng maraming pulis na nagkalat sa compound. Tinaas nila ang mga kamay at nagpakilala silang mga pulis din, sabay pinakita ang kanilang mga tsapa. Matapos makapagpaliwanag sa nangyari ay dinala ang dalawa ng mga pulis sa malapit na ospital at nagbigay ng mensahe ang mga pulis sa kampo ni Simon. Habang ginagamot sa ER si Simon ay panay ang tingin niya kay Maylin. Dito talagang napansin ni Simon na maganda rin si Maylin. Hindi nga lang kasing flawless at kasing tangkad ni Melissa, pero maalindog rin ito. Malalaki ang hinaharap at malaman ang mga hita. Napangiti si Simon sa dalaga. Umiwas ng tingin si Maylin pero sumulyap ito at nahuli ni Simon. Di na lang nakatiis si Maylin at napangiti na lang rin na animoy kinikilig. Halo-halong emosyon ang naglalaban sa dibdib ni Maylin. Hindi nito maipaliwanag kung natutuwa ba siya o nahihiya nang umamin siya sa tunay na nadarama para kay Simon. Kahit hindi pa sabihin ni Simon at Melissa ay alam na ni Maylin na magkasintahan silang dalawa. Tila nawala ang takot at pag-aalala ni Maylin sa kapatid. Nangako si Simon sa kanya at kumpiyansa siyang matutupad ito ni Simon. Maylin, diyan ka muna. Punta muna ako sa banyo. Wika ni Simon. Bagong lagay lang ng benda sa mga sugat niya. Hindi masyadong napuruhan si Simon at tumagos lang ang 2 bala. Hindi na siya nagpa-admit. Naghanap si Simon ng banyo dahil under renovation ang banyo ng mga lalaki. Nagtanong siya sa guard at tinuro siya sa isang private room na walang pasyente. Pumasok siya dito. Medyo madilim. Dumiretso siya sa banyo, sa gilid ng pinto. Umihi sandali si Simon at lumabas na ng banyo nang makita niyang nasa bungad na pala ng pinto si Maylin. Oh, gumabaw. Magbabanyo ka rin? Tanong ni Simon. Sir. Niyakap kaagad nito si Simon. Oh, dahan-dahan. Medyo masakit pa ang sugat ko. Wika ni Simon. Sir, sorry po. Nakapagsabi ako ng ganun. Alam ko pong may relasyon kayo ni Melissa. Nakakahiya na po ang nasabi ko. Wika naman ni Maylin. Don't worry Maylin, ayos lang yun. Nakangiting sagot ni Simon. Tsaka sorry din po. Umigpit ang kapit ni Maylin kay Simon. Saan? Pagtataka naman ni Simon. Dito. Mariing hinalikan ni Maylin ang labi ni Simon. Gulat na gulat ang binata. Naitulak ito sa pinto ng banyo. Napahawak ang kaliwang kamay niya sa bewang ni Maylin. Mainit ang bawat halik ng dalaga sa kanya. Di nakapalag sa simula si Simon, pero hanggang sa nahawakan niya ang balikat ni Maylin. Tinulak niya ito ng bahagya at bigla ang nakalas ang pagkakahalik ng dalaga sa kanya. Sir, hindi ko na kaya. Sambit pa ni Maylin. Pero Maylin, hindi to pwede. Sagot naman ni Simon. Sir, alam ko po yun. Pero sana, mapagbigyan niyo ko kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang talaga, sir. Please, hayaan niyo kong paligayahin kayo. Siniil ulit ni Maylin ng halik si Simon. Di na binigyan ni Maylin ng pagkakataong makasagot pa si Simon dahil alam nitong tatanggi lang ito. Mahina pa ang katawan ni Simon. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Maylin. Tinungo nito ang doorknob ng silid at nilak ito kaagad. Napabuntong hininga na lamang si Simon. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya nang lumabas ang dalawa. Wala namang nangyari sa kanila sa loob ng kwarto. Panihalikan lang ang naibigay ni Simon. Sadyang pinagbigyan niya lamang si Maylin dahil uhaw ito sa pagmamahal ng isang lalaki. Sir talaga? Sige po, mauna na kayo sa labas kasi maglilinis pa ako ng sarili ko. Nakangiting wika ni Maylin. Okay, sige. Tinulungan pa ni Maylin si Simon na buksan ang pintong nakasara. Napangiti lang si Simon. Lumabas na siya ng kwarto at dumiretso sa isang bench na malapit sa pinto ng ER.
Walang ano-ano pa ay sumunod naman sa kanya si Maylin at tumabi. Nakangiti ito sa kanya. Makalipas pa ang halos 1 oras ay dumating na si Melissa na tumatakbo. Nanumbalik ang realidad kay Maylin at naalala niya ulit ang kapatid niya, pati na rin ang ginawa niyang pagbaril kay Simon. Samantala, tahimik na nakauwi sina Simon at Melissa. Magkahawak kamay pa sila hanggang makapasok na sa kwarto nila. Naalala bigla ni Simon ang lihim na namagitan sa kanila ni Maylin. Umatake ang konsensya kay Simon. Gusto niyang sabihin kay Melissa ang lahat pero natatakot siyang iwan siya nito. Bagkus ay naalala niya ang nangyari sa kapatid ni Maylin. Naisip niyang pwedeng madamay si Melissa dahil dito. Melissa, sambit ni Simon. Yes, mahal. Nakangiti si Melissa. I love you. Naisagot na lamang ni Simon. Love you too. Nakangiti pa rin si Melissa at hinawakan ng kamay ni Simon. Bahagyang napangiti naman ang binata. May problema ba? Pagtataka ni Melissa. Masyado nang tumitindi ang nangyayari dito, Melissa. Pati ang kapatid ni Maylin ay nadamay na. Kasama sa hostages ang kapatid niya. Wika ni Simon. Oh my gosh, paano yan? Ayos lang ba siya? Gulat si Melissa sa narinig. Okay naman siya, pero pinangako ko sa kanyang ililigtas ko ang kapatid niya kasama ang mga hostages. Sagot naman ni Simon. Oh, that's good. Pero ikaw, are you okay? Tanong naman ni Melissa kay Simon. Okay lang ako, Melissa. Kaso nga lang, ang totoo mas nag-aalala ako sa'yo. Tugon ni Simon na may bahid ng pangambang muka. Bakit naman? Seryosong tanong ng dalaga. Melissa, huwag mo sanang mamasamain pero okay lang ba sa'yong bumalik ka muna sa San Vicente? Mungkahi ni Simon. Ano? Nabigla si Melissa sa sinabi ni Simon. Hayaan mong ipaliwanag ko muna sa'yo. Hindi basta-basta ang kalabang ko. Sa totoo lang, compromise na ang cover ko. Kilala na nila ako. Ang problema, kung mahuli ka rin nila. Ayokong madamay ka sa gulong ito, Melissa. Hindi ko kayang mawala ka. Paliwanag ni Simon. At hindi ko rin kayang mawalay sa iyo, Simon. Mahal kita. Alam mo ba yun? Kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan mo, gusto kong nariyan lang ako sa tabi mo. Ayokong mawalay sa iyo, Simon. Ayoko. Pagtanggi ni Melissa. Melissa, alam mo ayoko rin yun. Mahal na mahal din kita. Pero mas mahihirapan akong labanan sila kung alam kong anumang oras ay mapapahama ka. Kaya please, Melissa, umuwi ka na muna. Pinapangako ko sa'yo. Babalik ako sa'yo. Babalikan kita, Melissa. Pangako ni Simon. Yumuko si Melissa at napaluha. Niyakap ito ni Simon pero tinulak siya nito. Umiling ang ulo ng dalaga. Umupo ito sa kama at diretsyong humiga. Napabuntong hininga naman si Simon. Umupo sa monoblock at humarap sa lamesa. Nag-isip at pagod pa sa matinding laban. Makalipas ang 2 araw ay hindi gaanong nag-uusap sina Melissa at Simon. Hanggang sa nagulat na lamang si Melissa sa ilang bisitang hindi niya inaasahan. Pagkalabas niya ng quarters building ay dumiretso siya sa admin office ni Simon at nakita niya sa reception area na naghihintay ang ama niyang si Mr. Hawkins at kapatid na si Chloe. Melissa! Tawag ng ama niya. Ate! Sigaw naman ni Chloe. Papa? Chloe? Nilapitan kaagad ni Melissa ang ama at kapatid. Nagyakapan sila ng mahigpit. Hindi makapaniwalang naroon sila sa kampo ni Simon. Paano niyo ako nahanap? Pagtataka ni Melissa. Sinundan lang namin ang sender address ng sulat ni Simon. God, I missed you, dear. Paliwanag ni Mr. Hawkins. I missed you too, Papa. You too, sis. Kumusta na kayo? Tanong pa ni Melissa. Ayos lang naman kami, Iha. We're doing fine. Sagot ni Mr. Hawkins. Inihimas nito ang likod ni Melissa. Ate, bumalik ka na sa bahay.
Nakakalungkot na wala ka dun. Sabat naman ni Chloe. Oh sis. Niyakap pa ulit ni Melissa ang nakababatang kapatid. Please ate. Pakiusap pa ni Chloe. Simon? Nakita ni Mr. Hawkins si Simon na napadaan sa reception area. Ngumiti ito sa pamilya Hawkins at tumango. Mr. Hawkins? Andito po pala kayo. Bahagyang nagtaka si Simon. Yes, me and my youngest daughter. Kakarating lang namin. Iho, pwede ba kita makausap sandali? Pakiusap ni Mr. Hawkins. Sige po. Tumingin pa si Simon kay Melissa bago niya pasunurin si Mr. Hawkins papasok sa opisina niya. Pumasok ang dalawa sa office ni Simon. Pinaupo kaagad niya si Mr. Hawkins sa sofa. Ano pong pag-usapan natin, sir? Magalang na tanong ni Simon matapos silang makaupo at magkaharap. Simon, I know I was a fool. Nagbulag-bulagan ako ng matagal, pero ngayon ay ang anak ko na lang ang mahalaga sa akin. I want them to live happy and comfortably. Subalit isang bagay ang nagawa kong pagkakamali sa buhay. Inusgahan kita kaagad. Nasaktan ko ang damdamin ng anak ko. Huli na nung napagtanto ko ang lahat. I was already dealing with the devil. Isang demonyo si Joshua. Isa siyang ganid at makasariling tao. Ginahasa niya ang anak ko. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit niya tong ginagawa habang wala ako sa tabi ng anak ko. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Napakawalang kwenta kong ama kung bakit tinayaan ko pampakasalan niya ang panganay kong si Melissa. Oh Diyos ko. Thank goodness I was awakened. Malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Munti ka na silang maglaho sa akin. That is why right now, humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Please. I beg you, Simon. Patawarin mo sana ako. Naluluha pa si Mr. Hawkins habang nagsasalita. Tumayo si Simon at pinatong ang kamay sa balikat ng ama ni Melissa. It's okay, sir. Wala na po kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Naintindihan ko naman po kayo eh. Mahal na mahal ko si Melissa. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Kaya, sir, ako naman ang makikiusap sa inyo. Alagaan niyo po si Melissa. Huwag niyo po siyang pababayaan. Wika naman ni Simon. Anong ibig mo sabihin, Simon? Pagtataka ni Mr. Hawkins. Sir, hindi po ligtas si Melissa dito. Hindi na po ligtas ang lugar na to. Gusto ko pong dalhin niyo na si Melissa sa San Vicente. Natatakot po akong may mangyaring masama sa kanya rito. Sagot ni Simon. Of course, yes of course. Pero iho, please. Mag-ingat ka rin. Mag-ingat ka. Hinawakan nito ng dalawang kamay ang palad ni Simon. Salamat sir. Mas madali ako makakapag-focus kung hindi ko naaalalahanin ang kaligtasan ni Melissa. Isang biyaya sa Diyos ang pagdating niyo rito. Dagdag pa ni Simon. Bumalik ka Simon. Alang-alang na rin sa anak kong si Melissa. Ngumiti si Simon sa mga salita ni Mr. Hawkins. Sa wakas ay natanggap na siya ng ama ng kasintahan niya. Dahil sa pakiusap ni na Mr. Hawkins at Chloe, mabilis na napapayag si Melissa na sumama sa kanyang pamilya pabalik ng San Vicente. Kinabukasan din ay bumiyahe na sila pauwi. Pasakay pa lang ng kotse ni Mr. Hawkins si Melissa ay nilapitan siya ni Simon at niyakap. Mag-ingat ka mahal. Ipangako mong babalik ka. Wika ni Melissa. Melissa, gusto kong ibigay sa ito. Kinuha ni Simon ang kwintas niya. Ang heart necklace mo? Bakit mo ibibigay sa akin yan? Di ba yan ang pampaswerte mo? Pagtataka ni Melissa. Hindi Melissa. Ikaw ang pampaswerte ko. Ibibigay ko yan sa'yo para sa isang pangakong babalik ako sa'yo. Sagot naman ni Simon. I love you Simon. Nagyakap ulit silang dalawa. Mahal din kita Melissa. Mahal na mahal. Turan pa ni Simon. Ang lalandi nyo. Ew! Sabat naman ni Chloe. Che, tumigil ka dyan Chloe ah.
Saway ni Melissa sa nakababatang kapatid. Chika lang ate. Sabay labas ng dila. Nakangiti naman si Mr. Hawkins sa kanyang mga anak. Hinalikan pa ni Melissa sa labi si Simon bago ito pumasok ng kotse. Hinatid pa ni Simon ang tingin ng kotse nang ito ay bumiyahe na hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng isang conference room sa kampo ay naglunsad ng plano ang mga opisyal ng Elite Counter-Terrorist Unit para pasukin ang kampo ng Black Triangle. Dahil nakuha na ni Simon ang lokasyon, ay mas mapapadali na ang kanilang pagligtas ng mga hostages. 3 araw na lamang at matatapos na ang palugit na ibinigay ng mga terorista. Matapos ang conference ay naghanda na din ang ilang tropa na makakasama ng batalyon na tutugis sa mga kalaban. Kasama sa operating troop si Dennis. Bok, mag-ingat ka sa taas ha. Paalala ni Simon sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, Bok. Akong bahala dyan. Kilala mo naman ako, di ba? Nakangiting sagot ni Dennis. Yan na nga ang pinag-aalala ko eh. Alam kong kumpiyansa ka sa sarili mo. Pero Bok, wag mong mamaliitin ang kalaban natin. Payo pa ni Simon. Bok, maglilitanya ka na naman ba? Talo mo pang umasta ang isang asawang pulis ah. Biro ni Dennis. Gago. Alam mo naman ang basics eh. Huwag mo lang kakalimutan. Paalala pa muli ni Simon. Reglado, boss. Sabay saludo kay Simon. Mabilis ang pagkilos ng tropa. Walang oras na sinayang. Gumawa kaagad ng briefing ang naipong squads para makapag-deploy kaagad. Ilang minuto lang ang itinagal ng briefing at natapos kaagad ito. Sumakay ng choppers ang mga tropa at dineploy na sa bundok na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga terorista. Ilang kilometro na lamang ang layo ng tropa sa objective nila. Simula nung ma-deploy sila ay todo ingat sina Dennis at ang isa pang tenyenteng si First Lieutenant Jericho Pascual, isang PMA graduate. May dala silang isang guide na kafgu at nasa harapan nito. Nakalinya ang formation nila at si Dennis ay paikot-ikot na tinitignan ng kabuuan ng unit. Sir, malapit na po tayo. Kailangan na po nating mag-ingat lalo. Wika ng matandang kafgo kay Dennis. Tinignan ni Dennis ang oras. Malapit nang maggabi. 5:30 na sa relo niya. Sumenyas ito sa mga kasamahan na iwasan na ang pag-iingay masyado. Halos gapang na lamang ang bilis ng kanilang galaw. Ang mga baril nila ay nakatutok sa kaliwat kanan. Ang mga mata ay matalas na nagmamatsyag sa paligid. Bawat hakbang ay tila kasing bigat ng dibdib nilang napakalakas ng kabog. Madilim na at ilang metro na lang ang layo nila sa sinasabing kampo. May mga burol at napakasukal ng paligid. Paakyat ang lakad nila. Inutusan ni Dennis na ibaba muna ang mga backpacks nila para mas mabilis silang makagalaw. Matapos ito'y gumapang na ang mga tropa. Naka-formation na rin sila at nagkalat sa paligid. Pinaikutan nila ang area sa ibabaw ng kampo. May nasisilayan na silang mga kubo at isang taniman ng mga saging. Naka-L formation na ang elite units at ready na. Wala pa rin silang napapansing gumagalaw. Bagay na ipinagtataka ni Dennis. First squad assault! Sigaw ni Dennis. Bumasag kaagad sa katahimikan ng gabi ang malalakas na putok ng mga matataas na kalibre ng baril ng mga SAF at sundalo. Nagiilawan ng mga baril ng mga rifles nila at kasunod ng mabilis na pag-atake ng first squad. Dire-diretso ang takbo ng squad. Napasok nila ang kampo at halos 5 kubo ang nakaharap nila. Tagus-tagos ang mga bala sa kubo. Umabot sila sa dulo ng kampo at kasunod ay ang second squad naman ang nag-assault. Dire-diretso sila sa kabilang panig rin ng kampo. Consolidate! Utos pa ni Dennis at nag-ipon ng mga elites niya sa paligid ng kampo. Oh, i-check niyo ang perimeter! Utos naman ni First Lieutenant Pascual.